Maligayang pagbabalik, maghanda para sa mas marahas na bagyo at matinding pag-ulan. Mangyaring ilike ang video na ito at ibahagi sa iba upang makakuha sila ng tamang impormasyon at mag-subscribe sa aking channel upang makakuha ng susunod na mahalagang babala. Salamat! Magandang araw mga kababayan. Narito ang panibagong malawak at updated na ulat sa lagay ng panahon ngayong araw December 4, 2025 Thursday. Kung ikaw ay nakatira sa Luzon, Visayas o Mindanao, may mga mahahalagang pagbabago sa panahon na kailangan mong malaman dahil maaari itong makaapekto sa pagbiyahe, pagpasok at pati na sa pagdedesisyon sa mga outdoor activities. Kaya manatili ka hanggang dulo para sa kumpletong detalye at siguraduhin mong nakafollow ka para lagi kang updated sa bawat galaw ng panahon. Habang papalapit ang sistemang ito, mas lumilinaw ang magiging direksyon at posibleng epekto nito sa maraming probinsya. Kasalukuyang nasa layong humigit kumulang 705 kilometro ang li sa silangan ng Eastern Visayas. Kasabay nito patuloy na umiiral ang Northeast Monsoon o amihan na apektado ang Northern at Central Luzon. Mayroon ding shear line sa silangan at ang kombinasyon ng tatlong elementong ito ang magdidikta ng mga ulap-ulan at hangin sa susunod na mga oras. Para sa mga lugar ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, at Samar inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dulot ng shear line. Ang shear line ay bahagi kung saan nagtatagpo ang malamig na hangin ng amihan at ang mainit at mahalumigmig na hangin mula sa silangan, kaya nagdudulot ito ng tuloy-tuloy na ulap at mga biglaang buhos ng ulan lalo na tuwing hapon at gabi. Mataas ang posibilidad ng flash floods at landslide sa mga dalisdis at bundok kaya maging alerto ang mga komunidad. Sa Cagayan Valley, Cordillera, Aurora at Quezon tuloy-tuloy ang pag-ulan dahil sa amihan. Kadalasan itong pino at walang kulog ngunit tumatagal at nag-iipon ng tubig na maaaring magdulot ng pagtaas ng sapailog at paglambot ng lupa na nagtutulak ng landslide. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies na may mahihinang pag-ambon lalo na sa umaga at tanghali. Hindi man ito malakas, maaari pa rin itong magdulot ng madulas na kalsada. Sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao sa labas ng mga lugar na direktang apektado ng shear line at amihan inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies na may panakanakang pag-ulan o thunderstorm dahil sa localized thunderstorms. Tipikal ang pattern na maliwanag sa umaga, iinit sa tanghali at usbong ang makapal na ulap pagsapit ng hapon hanggang gabi. Kapag nakita ang biglang pag-itim ng ulap, iwasan ang pagbabad sa kalsada at secure ang mga outdoor items. Sa lagay ng hangin at karagatan sa Northern Luzon at silangang baybayin ng Central at Southern Luzon, magiging katamtaman hanggang malakas ang ihip ng hangin mula northeast. Ang dagat ay magiging katamtaman hanggang maalon na may taas ng alon na maaaring umabot mula 2 metro at kalahati hanggang 4 na metro, kaya hindi ligtas para sa maliliit na bangka ang pumalaot lalo na sa open sea. Sa natitirang bahagi ng bansa, ang dagat ay bahagyang maalon hanggang katamtaman at mas ligtas, ngunit dapat pa ring umiwas sa mga bukana ng ilog kung saan madalas magaspang ang tubig. Base sa inilabas na heavy rainfall outlook ng Pag-asa, ngayong araw posibleng umabot sa 50 hanggang 100 mm ang ulan sa Northern Samar, Eastern Samar, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Sa ganitong level, maaari itong magdulot ng mabilis na pagtaas ng tubig baha sa mabababang lugar at biglaang pag-agos sa mga sapa. Sa mga susunod na araw, lalo pang dadami ang mga lugar na makakaranas ng malakas na ulan gaya ng Camarines Sur, Biliran, Masbate, Leyte, Cebu, Bohol, Negros at iba pa. Sa mga mabundok na lugar inaasahan na mas mataas pa ang aktwal na ulan dahil sa orographic effect. May bagong tropical cyclone threat potential update mula sa Pag-asa na nagsasabing mayroong cyclone-like vortex o DCLI sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Linggo hanggang December 9. Mataas ang posibilidad na maging ganap itong bagyo at tatawid sa Dinagat, Visayas at Southern Luzon. Sa December 10 hanggang 16 na inaasahang papalabas na ito ng IEA, ngunit may tsansa pa ring lumakas habang lumalayo. Sa simulation ng mga modelo, ang LI ay gumagalaw patimog kanluran at posibleng maglandfall sa Eastern Visayas pagsapit ng umaga ng December 5. Mabagal ang pag-usad nito kaya mas matagal ang pag-ulan sa mga tatawirang probinsya. Pagdating sa Northern Palawan sa December 9, may tsansang muling lumakas habang papalayo sa West Philippine Sea depende sa init ng dagat at lakas ng amihan surge.
Sa lakas ng bagyo, hindi ito inaasahang magiging kasing tindi ng mga malalakas na bagyo na naranasan natin nitong mga nakaraang taon. Pinakamalamang ay mananatili ito sa tropical depression level sa oras ng landfall, ngunit bukas pa rin ang posibilidad na maging tropical storm kung biglang humina ang wind shear. Ngunit tandaan ang pinakapanganib nito ay ang ulan. Kahit hindi malakas ang hangin, kapag mabagal ang galaw ng bagyo, mas matagal ang pagbuhos at mas mataas ang tsansa ng pagbaha at landslide. Malaki rin ang epekto ng pakikipag-interaksyon ng papalapit na sistema sa amihan at shear line na maaaring pumigil sa biglaang paglakas nito. Pero kapag nakalabas ito sa West Philippine Sea at nakahanap ng mas mainit na tubig, maaari itong muling lumakas bago tuluyang lumabas ng ihey. Sa kabuuan, mayroon tayong May na posibleng maging tropical depression anumang oras shear line na nagpapalakas ng ulan sa Bicol at Eastern Visayas at amihan na nagbibigay ng malamig at maulang panahon sa hilagang bahagi ng bansa. Ang kombinasyon ng tatlong ito ang dahilan kung bakit tumataas ang banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Maglaan ng dagdag oras sa biyahe, iwasan ang mga lugar na madalas bahain at palaging i-check ang lokal na abiso mula sa inyong lay. Patuloy nating susubaybayan ang eksaktong oras ng pag-upgrade ng D sa tropical depression at kung paano huhubugin ng amihan at shear line ang magiging direksyon nito. Maraming salamat sa panonood mga kababayan. Lagi tayong maging handa at alerto. Hanggang sa susunod na update at ingat po tayong lahat.